si Jesucristo ay dinadala tayo sa ibang klase ng pagbibigay. Another kind of giving. At ano yon? Ang pagbibigay na kung saan sakop o saklaw ng tunay na pag-ibig. A pure act of love. Kaya nga ang instruction ng ating Panginoong Jesucristo, pag nag-imbita ka sa isang salo-salo, make sure na ang iyong iniimbitahan ay mga taong walang kapasidad na maibalik sa iyo o maisukli sa iyo ang iyong ibinigay. At nagbigay siya ng mga listahan, yung mga taong mahihirap, mga taong pingkaw, mga pilay, mga bulag. At bakit sila ang bibigyan mo? Because they need it. Dahil kailangan nila at wala silang kakayanan na makapagbayad. At kapag nagbigay ka, palagay ko, wala ka namang matatanggap na paghanga mula sa iba. Pwera na lang kung magsiselfie ka habang ibibigay mo ang iyong iaabot na tulong. Mga kapatid, when you give, it is because God has filled you with so much love. At yung pag-ibig na yon ay nag-uumapaw, kaya iyon ang nagtutulak din sa iyo para ikaw ay makapagbigay. Tignan nyo, wala on yung conditional. It is a natural way na ikaw ay nagbibigay dahil ikaw yung unang binigyan ng Diyos. Mga kapatid, yun ang tunay na pagbibigay na nagpapahayag ng napakalalim na katotohanan tungkol sa ating pagkatao. It reveals a profound truth about our identity. Our identity is to love. You know, the greatest tragedy, isang trahedya that can befall to any of us is to tie our value to our valuables. Yung ating pagkakakilanlan sa ating sarili ay nakadepende kung ano ang iyong hawak-hawak, kung ano ang iyong pag-aari, at kung ano ang meron ka. Sinusukat ang iyong importansya kung magkano ang laman ng iyong bulsa. Sinusukat ang iyong halaga depende sa dami ng iyong ari-arian o maaring mga kakakilala. Sabi nga sa mundo, it is not what you know. Sabi daw sa mundo, it is who you know. Tingnan niyo po, pag gagawa kayo ng kontrata sa gobyerno, hindi naman ang pinipili yung pinaka-sulit. Hindi. Ang pinipili dyan kung sino ang kakilala. Mga kapatid, nakakalungkot kaya tinawag nating trahedya o siguro mas tawagin nating sumpa. Kung ating sinusukat ang ating kahalagahan, depende sa mga bagay na ating nakamkam. Yun ay kasalanan ng kayabangan. Kasi feeling ng iba, pag medyo mataas na ang ranggo mo, maaaring maging kagalang-galang ka na. Pag ikaw ay nasa pwesto ng kapangyarihan, ay mga tao ay bibigyan ka na ng respeto. Pag ikaw ay yumaman, ang mga tao, igagalang ka. You think that your value depends on what you wear, what you drive, and what you own. Kapag ganyan ang ating pag-iisip, wala kang patumanggi that you will pursue that direction of accumulating more and more in the hope that when you accumulate more, people will give you esteem. Pero ano yung pinaka-nakakatakot? What is more frightening is that once you have it, you will start to flaunt it. Sa oras na natanggap mo na yung mga bagay, naipon mo na, nakamkam mo na, ano na ang kasunod doon? Ipagyayabang mo na. Merong isang interview
Isang negosyante, kontraktor. Ano yung kanyang pinagmamalaki? Yung dami ng kanyang sasakyan. At yung isang sasakyan na kung saan maiinis ka talaga, ang dahilan niya kung bakit niya daw binili yun, dahil yung sasakyan daw ay espesyal. Ano yung espesyal tungkol doon sa sasakyan? Na meron daw suksukan ng payong sa bandang pintuan. Alam niyo kung magkano ang halaga? 45 million pesos. Sasakyan na merong suksukan ng payong sa may pintuan. At isa lang yon sa dinami-dami ng kanyang sasakyan. Pero ang mas nakakainis, paano niya nakuha yung ganoong yaman? Ayun yung pinaka-nakakaisa kung saan maaari sanang gamitin yung pera sa mas maayos na mga bagay. Kaya magkakadugtong ito eh. 2 weeks ago, si Senator Pampilo Lacson has done his privileged speech sa Senado at nagbigay siya ng isang expose na kapag naglalagay daw ng budget ang gobyerno sa isang proyekto, swerte na ang magamit na budget ay 40%. At saan napupunta yung iba? Napupunta sa lagay, napupunta sa SOP, Standard Operating Procedure. Kaya anong kinalabasan ng mga proyekto? Substandard or, itong mas nakakalungkot, wala naman talagang proyekto na mga nagawa. Mga kapatid, bakit nangyayari yon? Dahil sa kasakian ng tao, dahil sa yabang ng tao, at kawalan ng kapayakan sa buhay, walang kababaang loob. Pangalawa, mahalaga ang pagtulong, the purpose of stewardship. Tingnan nyo ha, merong isang storya nangyari noong July, hindi ko alam kung nahagip nyo yung balitang ito. Merong isang altar server sa Diocese ng Caloocan ang namatay nung panahon ng bagyuhan, bandang July. Sa unang tingin, kala natin na yung altar server na yon namatay dahil sa sakit na nakuha niya sa baha, leptospirosis. Pero kung titignan nyo ng mas malalim ang istorya, magkakaugnay ang problema ng kanyang kamatayan sa problema ng lipunan. Yung tubig na yun na galing sa baha ay hindi natural disaster. Sabi ni Bishop Ambo, it is a man-made tragedy. Bakit? Dahil sa korupsyon ng mga opisyal ng ating gobyerno. Ano nangyari? Dahil sa hindi pagkakapantay-pantay na trato ng lipunan sa mga tao, yung kanyang tatay ay nahuli at ikinulong sa sala ng paglalaro ng Karakrus sa panahon ng bagyuhan. Ikinulong ng pulis ang kanyang tatay dahil naglaro ng Karakrus. Samantalang ang daming nagpapasugal ng isabong na umaapekto sa maraming buhay ng mga Pilipino. Sinong kinukulong? Kinulong yung naglalaro ng Karakrus. At itong batang ito, dahil mahirap lang sila, araw-araw na binibisita ang kanyang tatay para hatiran ng pagkain. At dahil bagyuhan, siya ay lumulusong sa baha at doon nagsimula siya magkasakit at ilang araw lang ang lumipas, siya ay namatay. Mga kapatid, kinakailangan niyang tapangan ng kanyang sarili na harapin ang bagyo at baha. Pero yung baha na yon ay dala ng mga tao sa gobyerno na hindi ginawa ng may katapatan
ang kanilang trabaho. Yon ay resulta ng korupsyon. Kanyang kamatayan ay ang pagpapaalala ng walang pagkakapantay sa ating lipunan at kagamanan ng mga tao sa ating lipunan. At sino ang naapektuhan? Ang mga mahihirap, ang mga dukha, ang mga inosente, yung mga taong walang kalaban-laban. Sila ang unang tinatamaan ng mga kasalanan na ito. And so, Jesus Christ is reminding us today, to be rich is not bad. Hindi masama. To be wealthy is not wrong. But what is wrong is what you will do to your wealth. Ano ang gagawin mo sa iyong kayamanan at kung paano mo nakuha ang iyong kayamanan. Mga kapatid, sana kung ano man ang ating natatanggap, alam natin na meron itong nakaakibat na responsibilidad. That we are just stewards, tagapamahala, mga managers lang tayo. Merong ibang may-ari. Tayo ang magmaniobra kung ano ang ipinagkatiwala sa atin ng Diyos. And our responsibility is to use them to build up the kingdom of God here in this world. Kapag tayo ay nagbigay sa mga taong hindi makakapagbalik ng pabor, we are confirming and understand na ang role natin ay hindi para itaas ang ating dito sa mundong ibabaw. Pero tayo ay nagiging tapat na mga lingkod doon sa mga ipinagkaloob na grasya ng Diyos. So, let us remember na ang ating kahalagahan ay hindi depende sa ranggo o posisyon na napuntahan mo sa lipunan. Ang ating kahalagahan ay matatagpuan sa tahimik at merong kababaang loob na pagdidispatsa at pagpapalaganap ng biyaya na galing sa Diyos. Kapag ginawa natin, hindi lamang tayo nakakahanap ng mahalagang upuan doon sa salo-salo, doon sa lamesa ng pagdiriwang. Kapag ginawa natin ito, tayo mismo ang bumubuo ng upuan at lamesa para sa mga taong yaon, para sila ay makaupo, makasama, maimbitahan sa salo-salo sa hapag ng Panginoon. Amen.